Ito po ay ating Evangelistic Sunday na kung saan ay ang atin pong pangangaral dito ay tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon. Welcome po dito sa Good Shepherd Baptist Church. Wala po tayong pinagsisikapan at ginagawa rito, kundi ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi po politika, hindi po hanap buhay, bagaman minsan tayo ay nag-a-advise din sa hanap buhay. Pero higit sa lahat, ang atin pong pinagtututukan dito ng panahon ay ang ating Panginoon, yung Kanya pong banal na aral. So pong mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga po. Kayo po ay parang mga seryoso, Kayo po ay ngumiti ng kaunti. And salamat po sa Panginoon for another day that we have, na tayo po ay dinala ng Panginoon sa bahay-sambahan pong ito. And I believe that this is not an accident. Ang atin pong Diyos ay siya pong may akda ng mga bagay na ito na kayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. At kami po ay lubos na nagagalak dito po sa Good Shepherd Baptist Church na kayo po ay naririto. At nawa po sa atin pong pag-aaral ngayong pong umaga, tayo pong lahat ay mapagpala po ng salita ng Diyos. Ngayong pong umaga, we have a topic na naririyan po sa atin pong screen. Our topic for this morning is harden not your hearts. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ano ba ang ibig sabihin na wag naming papagmatigasin ang aming mga puso? At nawa po, by the end of our study ngayong pong umaga, ay magkaroon po tayo ng malalim na pagtingin sa ating buhay at sa ating pag-asa. I would like to ask everybody to open up your Bibles in the book of Hebrews chapter 3. Atin pong babasahin ng ilang mga talata, and in the context ay atin pong makita kung ano po ang sinasabi sa bahagi pong ito. But I would be reading it in English, and mamaya atin naman pong titingnan in Tagalog as we try to study ito pong mga bagay pong ito. Let's begin in Hebrews chapter 3 verses. So let's begin from verse 7. Here's what the Bible is saying. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today if you will hear His voice. Okay? Nagsalita ang Holy Ghost, and ang sabi, kung naririnig nyo ang kanyang voice, ang sabi ng verse 8, harden not your hearts, o wag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. As in the day of provocation, in the day of temptation, in the wilderness. In verse 9, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years, wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. In verse 12, and here's where we would end. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. Tayo po muna yung manalangin, dakila naming Diyos. Maraming salamat po sa araw pong ito, sa iyo pong awa. Amin pong kinikilala that we are not worthy of anything, of any blessing mula po sa iyo. Pero dahil po ikaw ay mabuti, tapat, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ang mga kagaya po namin na hindi po karapat-dapat ay iyo pong kinaawaan, iyo pong binigyan ng buhay, binigyan ng pagkakataong makarinig ng iyo pong mga salita minsan pa. And we praise you, Lord, for the opportunity na mayroon po kami. Ngayon pong umaga, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa iyo at humihingi po ng iyo pong awa. Kayo po, Panginoon, ang magpapaunawa ng mga bagay na ito sa mga tao na naririto ngayon. Kayo, Panginoon, ang mangusap sa kanila pong mga puso as you convict them of the truth and of their need of the Savior, Jesus Christ, at wala nang iba. Samahan mo po kami sa amin pong pag-aaral ang iyo pong lingkod na mga ngaral ay iyo pong itago sa iyo pong likuran. At ang kapurihan, Panginoon, ay mataas, walang iba kundi sa pangalan ng iyo pong anak, ang amin pong Panginoong Jesus. Amen at amen. In June 18, 2023, isa pong balita ang tumambad sa atin pong mga TV screens, and I don't know if you're still watching news, pero ako po ay mahilig pa rin pong magbasa ng mga balita. Isa pong kakaibang pangyayari, not exactly kakaiba, but a tragic na pangyayari ang atin pong nabalataan patungkol sa isang submarine na ginawa ng kumpanya na may pangalang Ocean Gate. Ang Ocean Gate na ito ay gumawa ng isang submarine na kung saan nangangako na ikaw ay dadalhin sa ilalim ng karagatan upang makita ang wrecked
na ship ng Titanic na familiar tayong lahat. Sakay po nito ang 5 katao, kasama ang founder nito na nagngangalang Stockton Rush. Kasama niya ang isang Pakistani investor na napakayamang mga tao, si Shahzada Dawood and his son Suleiman. Isang British businessman sa pangalan ng Hamish Harding, French diver na si Paul Henry, and kagaya nga po na nabanggit natin kanina, ang CEO mismo ng naturang kumpanya. Sila po ay panatag na sila ay pupunta sa ilalim ng karagatan at makakabalik ng maayos. Magkagayunman, bago po ang pangyayaring ito, bago po ang masaklap na nangyari sa Ocean Gate na ito, ang submarine pong ito ay binigyan ng maraming babala, ng napakaraming mga authority, sapagkat ang mga materyales na ginamit ay hindi po naaayon sa standard ng isang dapat na submarine, lalo na't ikaw ay papunta under 3,800 meters under the sea. So it was too deep, and alam naman po natin na sa ilalim ng dagat ay napakalakas ng pressure. So madaling salita, they were so confident, but at the end of the day, dahil sa lakas ng pressure, ang submarine pong ito ay nagkaroon ng tinatawag na implosion. We have the word explosion, sumabog, palabas, but this time, because the pressure was too strong, nagkaroon ng implosion to the point na wala na pong nakitang katawan at ang nakita na lamang ay ang debris ng submarine na ito. Ang pangyayari pong ito ay isang malaking kalungkutan sapagkat hindi nagkulang sa napakaraming babala ang mga authority tungkol sa pagkagawa ng submarine na ito. Actually, 3 dozens of warnings ang ibinigay sa mismong CEO ng submarine na sinasabing hindi naaayon sa standard ang submarine na iyan. Imagine you have a controller, and even the controller po, as I was watching the details, as I was watching the news, ang ginamit na controller doon sa mismong submarine ay isang console o yung controller ng video game. Ano po? So, ipinagtiwala nila ang kanilang buhay sa ganong klaseng submarine, and they all died. Hindi sila nailigtas ng kanilang kayamanan. Another story, in the Department of Transportation sa US, according to US Today in 1997, sila po ay nag-set aside ng $200 million. Malaki-laking pera po ito, no? $200 million. Hindi po ako magaling sa math, so you do the math. Ano po? Computein nyo na lamang kung magkano ang palitan ngayon. But, isinet aside po nila ang $200 million project and research sa pagtetest ng tinatawag na automated highway systems. So, naisip nila during that time, okay, kailangan natin ng modernization program, and they thought na sige, magawa tayo ng isang paraan ng transportation na kung saan may isang tren o may isang sasakyan na wala ng driver. Okay, this was 1997. Ano po, ngayon it's very possible. Pero noon, medyo parang magdududa ka. But the people, the authorities, they all told them na hindi, okay yan, napag-aralan namin yan ng maayos at safe na safe ang sasakyang yan. So, sa madaling salita, all the things kanilang naisettle. Kaayusan ng sasakyan, yung dadaanan, napakaayos lahat. But there was one problem remaining. Ano kaya yon? Ang problema po, walang gustong sumakay. Why? Because of the fact that they were all afraid na yung sasakyan ko walang driver. Ano po? At pag nagka-problema, sino ang tatawagan ko? So, ayaw nilang sumakay. Ngayon, we see something in common in these two stories. I would say that this is the word trust. Nung una, sila ay lubos na nagtiwala sa isang bagay na hindi matibay at sila'y napahamak. Sa ikalawa naman, maayos naman at nangangako na talagang lahat ng bahagi ng kanilang sinasakyan ay maayos, pero walang gustong magtiwala. Ano ang dahilan? One common thing is that we know na sa bahaging ito, because we are talking about the abilities of human beings, nagkakaroon tayo ng takot sapagkat ang mga tao is prone to make errors. Ano po? And sa totoo lang,
sabi nga ng Biblia, mahirap talaga magtiwala sa tao. And that's the reality because human beings fail. I fail and I know that you fail. We make failures every day, right? But the thing is, kung ito'y usaping pantao, talagang mag-ingat ka. But this time, hindi natin pwedeng, sa bahaging ito, gusto kong makita naman po natin that when it comes to human, mayroong problema. But now, sa bahagi ito ng talata po na ating pag-uusapan, hindi po tao ang ating pinag-uusapang pagtiwalaan. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan, gusto ko naman pong ipakita sa inyo na merong isang katiwa-tiwala na kailanman hindi papalya. But the problem is that sa mga talatang ito, makikita din natin kung paanong sa kabila ng katotohanan na ang Diyos na siyang may alam ng lahat ng bagay at siyang nag-iisang magaling ay hindi pa rin pinagtiwalaan ng mga tao na atin pong pag-aaralan pumamaya. Sa bahaging ito po, atin pong tingnan ang mga talatang ito. Una, gusto ko pong atin pong pansinin under the theme, harden not your hearts. Ano ba ang kaugnayan nito sa sinasabi ni Brother Aaron kanina, which is the word trust, at sa aming makikita sa mga talatang ito? We begin on verse 7, ganito po ang sabi ng Biblia, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you will hear my voice, harden not your hearts. First, gusto ko po lamang sabihin kung sino ang kausap ng writer ng Hebrews sa bahaging ito. Though we don't know exactly kung sino po ang may sulat ng Hebrews, but we know for sure na alam niya ang kanyang sinasabi, which is in accordance to all the scriptures na atin pong pinag-aaralan. But then, here's what he's saying. Sinulatan niya ang mga Hebreo, or we can say the Israelites. At ang sabi niya, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. At ang sabi, as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Ngayon, pwede po bang paki-flash sa screen natin yung Tagalog na translation? Ano po, para mas magandang atin pong masundan. Okay. Nagaya sa pagmumungkahi. Now, gusto ko lamang pong linawin yung salitang pagmumungkahi. Ang ibig pong sabihin niyan is this. You are provoking o hinihila mo ang isang persona sa pagkagalit. Ang sabi dito, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Ha? Alam niyo po, sino po dito nakakaalam ng salitang ilang? Okay. So mukhang dadalawaan, tatlo nakakaalam ng salitang ilang. I want you to think of the word desert o disyerto. Okay, that's another word for desert. Ano po, yung ilang nating tinatawag. Okay, medyo alakala ko mga Tagalog tayo, but ilang is, in Batangas we have ilang, pero oy, naiilang ako sa'yo, hindi po yon. Hindi po yon. Okay, ngayon, ano ba ang ginawa? Ano ba ang ginawa ng mga Hebreyong ito o ng mga Israelitang ito kung bakit ipinagmumungkahi sila sa galit kagaya daw ng ginawa nila sa wilderness? Well, tingnan po natin. Number 1, gusto ko pong ibahagi ang halimbawa ng mga Israelita sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Unang bagay po na gusto ko pong malaman po ninyo, sa pag-aaral ko po ng banal na kasulatan, sa simulang bahagi po ng kwento nito, ang Diyos ay nagpakita ng dakilang mga gawa upang ipahayag ang kanyang kabutihan sa mga Israelita sa loob ng 40 taon. So ganito po ang nangyari. Ang mga Israelita po ay tumira sa lugar ng Ehipto for, kagaya po ng Philippines under the Spanish time, tayo 333 years kung hindi po ako nagkakamali. Ang mga Israelita po ay tumira under Egypt sa loob ng almost maybe 300 years. Okay? Ang problema nga lang po, dumating yung time na may isang namumuno na hindi nakilala yung Joseph na dating isa sa mga leaders ng Egypt. Isa pa sa dumagdag na problema is that dumadami ang mga Israelita. Sabi ng mga Egyptians, parang delikado ito . Bakit?
pag tayo ay na-overpower ng mga yan, baka tayo ay maging alipin sa sarili nating bayan. Maybe they were thinking like that. And so, they thought of this thing. Sige, gawin nating alipin niyang mga yan, ang mga Israelita, sabi ng mga Egyptians. At ang kanilang ginawa is, talagang pinahirapan nila ang mga Israelita. To the point na sila ay naghirap at talagang sila'y tumawag sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo kami. With your promises, alisin mo kami sa lugar na ito. And ano ang ginawa ng Diyos? Napapanood, kayo ka po'y nanonood ng palabas Pagmahal na Araw. May mga palabas dito Pagmahal na Araw yung Prince of Egypt and Ten Commandments. I hope you do that. Ano po, sometimes. Dahil may matututunan din po tayo at times doon. But here's the thing. Sa pagtawag nila sa Panginoon, tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. Tumawag ang Diyos ng isang leader na ang pangalan ay Moises. Si Moises ang nag-lead sa mga Israelita paalis sa Ehipto. Papunta sa tinatawag na lupang pangako. Yan, nagkakasundo po tayo. Sumasagot na kayo ngayon. Very good. Papunta sila sa lupang pangako. And I just want to inform you, dito nabasa natin kanina, 40 years. Ang biyahe sa paglalakad papunta sa lupang pangako should only be 11 days. Anong nangyari sa kanila? Anong naging problema? Well, mabadadaanan po natin yan mamaya. Pero sa bahagi pong ito, gusto kong pansinin natin na along their journey papunta sa lupang pangako, meron tayong makikitang ilang mga bagay na mapapaisip tayo at sana mag-reflect din po tayo sa ating mga sarili. Una, gusto kong mapansin po natin kung paanong ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa mga Israelita habang sila'y naglalakad. Imagine nyo po ito. Nung sila'y naglalakad, pinadalhan sila ng Panginoon pag-araw ng isang haliging ulap. Para habang naglalakad sila, hindi sila naiinitan. Aba, ay daig pa ang iyong boyfriend, ano? Daig pa ang iyong asawa. May haliging ulap habang naglalakad ang mga Israelita. At paggabi, nagpapalit yon. Haliging apoy para hindi sila malamigan. At nung sila'y hinahabol na ng mga Egyptians, at sila'y aabutan uli, anong ginawa ng Panginoon? Sikat itong kwentong ito. Nahati ang dagat. At lumakad sila sa tuyong lupa hanggang sa makatawid sa kabila. Ano pa ang ginawa ng Panginoon? Nung sila'y nauuhaw, dahil sila'y nasa disyerto, lumabas ang tubig mula sa bato. At sila'y uminom. Nung sila'y nagugutom, nagpaulan ang Diyos ng tinapay galing sa langit. Ay, kasarap ng buhay ng mga ito. At habang sila'y naglalakad, nagreklamo sila. Panginoon, umay na kami. Nagpadala naman ng iba. Nagpadala ng pugo. And those things are manifestations of God's goodness. And I would like to tell you at the same time na hindi lamang ang kabutihan ng Panginoon ang ipinapahayag nito, bagkus ipinapakita din ito na siya bilang Diyos na tumawag sa iyo at nagnanais na dalhin ka doon, meron siyang kapangyarihan at kakayanan na ingatan ka. But here's where the problem begins. The second thing under the first point is this, na bagamat nakita nila ang mga gawa ng Diyos, ang kanilang puso ay nananatiling matigas laban sa Kanya sa kawalan ng pananampalataya. I want you to see the picture. Isang Diyos na palaging ipinapakita, nandito ako, makapangyarihan ako, iniingatan kita. Now, the picture of the other side of the Israelites, na sa kabila noon, ganito po ang kanilang ginagawa. Tingnan po natin. Exodus chapter 14. Pakilagay po ako sa screen. Exodus chapter 14, verses 10 to 12.
Ito po ay nung sila'y aabutan na ni Paraon. Nagbago po ang isip ni Paraon. Sa totoo, ayaw po silang paalisin ng Egypt, but after the 10 plagues, pinaalis sila. But nung sila'y makaalis na, pinahabol uli sila. Change of mind. Okay? Parang Lazada, umorder ka na, then kinancel mo. Parang ganun po ang nangyari. Pero ang nangyari dito, habulin natin ulit. Ba't nga gana? Isipang yan paalisin. So pinahabol niya. Pero ganito ang nangyari. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila'y natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik. Tagalog na Tagalog, humibik sa Panginoon. Next verse. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba walang libingan sa Ehipto, kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? So the point na kanya sinasabi, dinala mo lamang naman kami dito para mamatay. Okay? At this point, marami na silang nakitang gawa ng Panginoon, pero ito ngayon ang sinasabi nila. Dinala mo kami dito para mamatay. Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo sa Ehipto? Also, in Exodus chapter 15, verse 24, sila po ay dumating sa isang lugar. Nagkataon na may tubig naman. May tubig naman. Ang problema, hindi ko alam kung paano ito nangyari. I don't know, I am not a scientist. Pero nung inumin nila ang tubig, mapait. Mapait ang tubig, and I don't know why. But here's the thing. Dahil lang pait na iyon at uhaw na uhaw ang mga Israelita, eto na naman. Verse 24, at inupasala ng bayan si Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Reklamo na naman. Number 3, in Exodus chapter 16, verse 3, mapapansin niyo po, sunod-sunod lang. Miracle, reklamo, miracle. Reklamo, miracle. Reklamo, miracle. Parang sa bahay, reklamo, maghugas ng pinggan. Reklamo, magwalis. Iba po ito. Okay, reklamo and then the miracle. Now you see in verse 3, at sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami. Sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng palyok at karne. Why? Because at this point, sila po ay nagugutom. Okay? Sila po ay nagugutom. And so, ginugutom lamang tayo ng Panginoon dito. Siguro, dinala tayo dito ng Panginoon para mamatay. And that's the thing na kanilang sinasabi. Grabe, po? Isa pa, verse 17, or chapter 17, verses 2 and 3. In miracle number 6, yung tubig na lumabas sa bato. Galit na galit din sila. Bakit? Uhaw sila. At walang tubig sila makita. Ngayon, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, lumabas ang tubig mula sa bato. Pero ito yung sabi nila in 17 verses 2 and 3. Galit na galit sila kay Moises. Medyo nakakaawa si Moises dito, bigyan mo kami ng tubig na aming maiinom. And then sabi, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutukso ang Panginoon? Exodus chapter 32. Puro talata po ito. We're just following a story. Chapter 32, ito po yung matindi. After all the miracles done by God before their eyes, sa kabila ng lahat ng mirakulong ipinakita ng Diyos sa harapan ng kanilang mga mata, in chapter 32 of Exodus, gumawa sila ng isang baka na gawa sa ginto at ang sabi, ito ang Diyos na naglabas sa atin mula sa Ehipto. At sinamba nila. At inawita nila at pinuri ang bakang gawa ng kanilang mga kamay. Nakakalungkot na pangyayari, po? And ultimately, in Numbers chapter 14, alam niyo po kung bakit, in a way, alam nila kung saan sila pupunta. It's because of this. Nangako ang Panginoon, dadalhin ko kayo dito.
Pero ito yung nangyari. Pagdating nila sa border, nagpadala sila ng spies o ng mga espiya doon sa lugar. Ngayon, pagpunta ng kanilang mga espiya, ang nakita nila, mga higante. Siyempre, sa nipis kong ito, kung ako po ipadala doon, babalik na rin ako. At hindi na ho ako lalaban. Bakit? Wala akong kalaban-laban. And nung dumating ang mga espiya ng mga Israelita, nakita nila, naku, ang lalaki ng tao dito. Pero ano ang pangako sa kanila ng Panginoon? Ibibigay ko sa inyo ang lupaing yan. Walang sino mang makakatalo sa inyo. Sabi ng 10 sa 12 ipinadala, hindi natin kaya. Sabi ng 2, kaya natin. At dahil po doon, nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, in Numbers chapter 14, verses 1 to 10, sa kanyang galit, hindi ko na papapasukin yang mga yan sa lupang pangako. Pero dahil nagmakaawa si Moises, ito ang ginawa ng Panginoon. Sa lahat ng 20-year-old below, sila ang makakapasok sa wilderness, sa lupang pangako. But the rest of the people na siyang nag-provoke sa akin sa pagkagalit, hindi sila makakapasok. And that is what took them so long. Because for 40 years, okay, namatay yung mga 20-year-old and above at naubos at hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Ito po ang gusto kong sabihin sa atin at gusto kong ma-realize first. In this story, we could see that these Israelites, yes, sumunod sila in a way. But first, you realize that these are people who are so driven ng kanilang desire na mas satisfy lamang ang kanilang mga gusto. Okay? Parang ang isang tao, kaya niya ginagawa ang isang bagay, it's because it's something that makes me happy. Okay? Kaya kahit pa kasalanan, kahit pa mga bagay na hindi tama, at times ginagawa ng isang tao upang mapasaya ang kanyang sarili. And at times, here's what's happening. Minsan sumusunod lamang tayo sa Diyos o lumalapit lamang tayo sa Diyos, it's because of the idea na gusto lamang nating isatisfy ang ating mga needs. Na para bagang ang Diyos ay isang genie sa isang lampara na kapag kinuskus mo ng 3 beses, siya'y lalabas at pwede kang humingi ng 3 kahilingan. Na para bagang ang Diyos ay ATM machine na kung kailan kailangan at sasabihin mo at ilalagay mo ang card mo, maglalabas ng pera. Sometimes, we take God like that. Marahil ngayon, maraming taong sumisimbad din naman. But many people go to church just because they need something. Gusto kong makapasa sa board exam, gusto kong maging honor, gusto kong gumaling sa sakit, gusto kong maging valedictorian, gusto kong magkaroon ng pagkain, ayaw kong ako ay magkakaroon ng problema. And that's the reason why people go to church, why people seek God. But the question is this. Here's my question to you as you're here, mga minamahal po naming bisita. Kung alisin ang lahat ng ibinibigay ng Diyos sa iyo, at siya na lamang ang matitira, magiging masaya ka ba? Sapagkat sa maraming pagkakataon, ang tingin natin sa Diyos ay tagatupad ng ating mga pangarap. Pero ang pangarapin mismo ang Diyos. Wala tayong pakialam. Ang gusto lamang natin sa Kanya ay ang mga benepisyong Kanyang ibinibigay, pero siya mismo, ayaw mo.
Ang nakakalungkot pa nga, ang Diyos ang pinaka-nakakatamad na being at ang church ang pinaka-nakakatamad na lugar. Alam niyo po, dumadaan ako every night sa Santa Rita. Ang dami pong sasakyan kahit alas 12 na ng gabi. Sabi ko, bakit ang daming sasakyan dito? Alam niyo, kahit hindi ipag-imbitaan sa bungan, punong-puno. Ang inuman, kahit hindi mo kakilala, nakakasama mo eh. Pero bakit pag sa Diyos, nagiging ang Diyos ang pinaka-boring sa lahat? And we sound like these Israelites who simply follow God because of what He's giving. Sabi ng Panginoong Jesus, one time siya'y nagpakain ng marami mga tao. Imagine nyo, 2 isda, 5 tinapay. Nagpakain on the first batch ng 5,000 people. Dahil sa miracles na kanyang ginawa. On the second time, nagpakain siya ng 4,000 people. Alam nyo, naisip ng mga tao, pwede. Pag ito naging hari natin, di na tayo magugutom. Abay, siya nga naman, isipin mo, 2 isda, 5 tinapay, kumain ng 5,000, talagang wala magugutom. Kasarap po noon, ano? At ang naisip ng mga tao, gawin natin tong hari. At sabi ng Panginoon sa kanila, kaya naman kayo nasunod sa akin dahil lang tinapay. Let me ask you something, minamahal na kaibigan. Bakit mo hinahanap ang Diyos? Kagaya ba ng isang anak na ang habol sa kanyang magulang ay mana lang? O baon lang? O kagaya ng isang anak na dahil mahal niya ang kanyang magulang, kahit walang baon, kahit walang mana, mahal ko ang magulang ko? Ganun ba ang tingin natin sa Diyos? Ang mga taong ito ay hindi hinayaan ng Panginoon na pumasok sa lupang pangako. Bakit? Dahil siya'y nagalit sa mga taong ito. Ang mga taong walang tunay na pagtitiwala at paghanap sa Kanya. Mga tao na ang gusto lang ay ang ibinibigay, pero hindi ang nagbibigay. Napakabuti ng Panginoon, ano po? Na kahit paulit-ulit, actually napakahaba po ng listahan ng ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi ko pa po binanggit sa inyo lahat. Pero paulit-ulit, ipinapakita ng Diyos, mabuti ako at marapat na ako'y inyong sundin at pagtiwalaan sa kung sino ako. Yun ang gusto ng Panginoon. Pagtiwalaan mo ako, mabuti ako, lumapit ka sa akin, ako ang gustuhin mo, yun ang gusto ng Panginoon. Pero makikita pa rin natin na paulit-ulit, ayaw ko sa'yo, ang kailangan ko lang, ang gusto ko sa'yo, pero hindi ikaw. Wag. Kaya na, after this time, as we go back, pinuntahan lamang po natin ang istoryang ito. Sapagkat binanggit po ng talata in Hebrews chapter 3 verse 7 ang background ng kwentong ito. Ngayon, balikan po natin ang talata as we go on the second point. Ibinigay niyang ilustrasyon ang mga Israelita sa kanilang pagmamatigas ng puso. Kaya naman ngayon, sabi ng writer ng Hebrews, ngayon, wag na kayong gumaya doon. Harden not your hearts. Kung paanong sila'y nag-provoke sa Panginoon, wag mo nang gawin. Na sa kabila ng pagpapakita ng Panginoon ng lahat na mabuting gawa at hindi pa rin sila nagtiwala, wag mo na yung gawin sa paanong paraan. Ngayon, as we go on point number 2, gusto ko pong ipakita that this book of Hebrews, which I love, ito po ay isa sa mga gustong-gusto kong aklat. Sapagkat sa aklat pong ito, sa bahaging ito ng banal na kasulatan,
Ito po ay malinaw na nagpapakita ng kagandahan ng isang persona. Ang personang akin pong ipinahahayag sa inyo, ang personang pinakamahalaga sa lahat ng persona na mayroon sa mundong ito, walang iba kung hindi ang persona ng Panginoong Hesukristo. Ang Hebrews po ay nagpapakilala na si Kristo ay better than the angels, better than Moses, and better than all the persons that you know. In chapters 1 and chapter 2, makikita po natin kung gaano kaganda si Kristo, kung paanong si Kristo ang nagbigay sa atin ng pag-asa upang tayo'y maligtas. At ang sabi ng Panginoon in chapter 3, ito si Kristo, pagpapahayag ng kabutihan ko sa inyo, ano ang magiging response mo? Bakit? Bakit ba nasabi natin na mabuti ang pagdating ng Panginoong Hesukristo? Dapat nating maintindihan na si Kristo ang kaloob na tagapagligtas. At ang panawagan na huwag magmatigas ang puso patungkol sa tagapagligtas na ito. Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ni Kristo, ipinahayag ng Diyos na siya'y mabuti. Tingnan niyo po ito. Ang Diyos ba Diyos kahit wala ka? Yes or no? Yes. Nung hindi pa nililikha ang tao, hindi po malungkot ang Diyos. Masaya siya sa kanyang sarili sapagkat siya'y walang kailangan kahit ano. Nilikha ng Diyos ang tao. Diyos pa rin ba siya? Yes. Nagkasala ang tao laban sa Diyos. Diyos pa rin ba siya? Pupunta ang tao sa impyerno. Diyos pa rin ba siya? Walang nawawala sa Diyos na kahit ano. Kahit ikaw ay nagkasala at kahit ang tao, which is the bad news sapagkat ang kasalanan ay may kabayaran at siya'y dapat pumunta sa impyerno, still ang Diyos ay nananatiling Diyos. Pero, tingnan niyo po ito, obligasyon ba ng Diyos na sa kabila ng ating pagiging makasalanan ay iligtas tayo? No. Why? Sapagkat siya'y kumpleto sa kanyang sarili. Wala siyang kailangan kahit ano. Pero, ano ang ginawa ng Diyos? Hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa magaling ang sino man, hindi yun ang tiningnan ng Diyos. Dahil sa ang Diyos ay mabuti. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, na kahit ang kagaya mo at kagaya kong mga hindi karapat-dapat sapagkat tayo'y makasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Namatay ang Diyos, namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Siya'y napako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kailangan bang gawin yun ng Diyos? No. Pero bakit niya ginawa? Sabi ng Bible, sapagkat inibig ka niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. At kanyang ginawang mamatay para sa iyo. Ngayon, gusto ko lamang pong linawin, bakit kailangan mamatay ng Diyos? Sapagkat sabi ng Biblia, una, lahat tayo'y makasalanan. Ikaw, ako. Tumatayo ako sa inyong harapan, hindi dahil ako ay nagmamagaling sa kung anumang bagay. Ako po'y maruming tao. Ako po'y makasalanang tao. Ako po ay 32 na. Ano po, sa biyaya ng Panginoon. At siguro yung mas bata sa mas marami akong kasalanan sa inyo, syempre. Pero, kahit ako po'y laking simbahan, ako po'y makasalanang tao. Wala po akong pwedeng ipagmalaki sa inyong kahit ano. Pero, alam ko po yun sa akin sarili na ako po'y makasalanan. Ako po'y hindi karapat-dapat. At akin po naintindihan mula po sa banal na kasulatan na kapag pala ikaw ay may kasalanan kahit pa iisa, hindi ka na nakaabot sa standard. Kahit pala ikaw ay magkasala ng isa lamang, kasi ang pamantayan, dapat ikaw perfect. Ay ngayon, yun yung problema. Perfect ka ba? Ay lalo naman ako. Ano, kung timbang ang pagpasok sa langit, delikado tayo. Ano? O kung talino man, delikado eh.
O yung buhay man, may pagmamalaki ba tayo sa ating mga buhay? Because we all have sinned. Kita yun ng Diyos at hindi nakakalimot ang Diyos. At ang sabi ng Bible, hindi ka nakaabot sa pamantayan. But here's another problem. I'm giving you a lot of problems this morning. Romans chapter 6 verse 23, may kabayaran ang kasalanan. Ang sabi ng Bible, kamatayan. Revelations 21:8, ang kamatayan na tinutukoy ay dalawang bahagi. Merong tinutukoy na dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa madaling salita, if we follow the logic, number 1, lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ng tao ngayon ay bayad. At ano ang bayad? Kamatayan. Ano ang kamatayan tinutukoy in Revelations? Impyerno. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, tao ka ba? Kung ikaw ay tao, then nagkakasundo tayo na may problema tayo ngayon. Bakit? Dahil tayo ay makasalanan. At kung ngayong oras na ito, biglang tumigil ang tibok ng ating mga puso, saan tayo dadalhin ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan? Saan? Sabi ng Bible, let's just follow what the Bible is saying. We don't invent things here. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay makasalanan, magbabayad tayo sa impyerno. And that's our problem. Bakit? Paano ko tatakasan ngayon ay makasalanan ako? Hindi ko naman pwedeng burahin ang aking kasalanan kagaya ng sinasabi ng iba, makasimba nga na makapagbawas ng kasalanan. Sino ho dito ang nag-iisip ng gayon dati? Makasimba nga muna, kadami ko ng kasalanan eh. Paglabas, marites na uli. Okay. No! Hindi natin kayang burahin ang ating mga kasalanan. Babayaran natin ang bawat piraso niyan. Yun nga ang dahilan kung bakit sa katotohanan wala na tayong pag-asa. Si Aaron Hernandez ay dapat itapon sa impyerno dahil siya'y makasalanan. Wala na siyang pag-asa sa kanyang sarili. Pero alam nyo, salamat sa Diyos. Dahil ang walang kakwenta-kwentang taong ito, inibig ng Diyos. Ako dapat ang parusahan ng Diyos. Pero dahil alam ng Diyos na yan, wala na yung pag-asa, pero may paraan siyang ginawa. Kasi hindi ka naman basta-basta pwedeng patawarin, tama? Subukan mo sa korte. Mabait akong judge. Okay? So sobrang bait ko, yung pumatay na yan, pauwi na yan. Mabait ako eh. Pwede? Pwede po ba yan? Hindi. Saan ka naman nakakita noon? Kahit pa gaano ka kabait, kung yan talaga'y matino, hindi mo pa uwiin yung kriminal. Eh bakit sa Diyos ganun yung isip natin? Siguro na may patatawarin ako ng Diyos, mabait naman siya. So ngayon, ibig sabihin, hindi ka pala basta-basta pwedeng patawarin ng Diyos. Ngayon, paano pa tayo makakatakas dito sa sasapitin natin? Gumawa ang Diyos ng paraan. At ito, makinig po kayo mabuti kung ano ang ginawa niyang paraan. Si Kristo, na kanyang bugtong na anak, ay sinugo niya. Diyos, in Philippians chapter 2, Diyos na nagkatawang tao upang maging representative ng mga tao. Ano po? At ang ginawa ng Panginoong Hesukristo ay ganito, yung kasalanan mo at kasalanan ko, kinuha niya at inako niya. At yung parusang para dapat sa iyo at para dapat sa akin, kanyang tinanggap doon sa krus at siya yung tumanggap ng hustisyang para dapat sa atin. Kaya nga si Kristo 2,000 years ago, He died on the cross, crucified, at ang sabi niya nung siya'y mamamatay na, it is finished. Sapagkat yung hustisya na hinihingi ng Diyos para sa ating mga kasalanan, siya na ang nagbayad. Imagine mo yung Diyos siya. Sino ka?
pero nagkatawang tao si Kristo. Bakit? Ang sabi ng Biblia, dahil minahal ka niya. Kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Yes, mapapahama ka, makasalanan tayo, pero sinasabi ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. At ang resibo, 2,000 years ago, may namatay doon sa krus. Pero hindi natapos doon. After 3 days, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, nalibing kasama ng ating mga kasalanan, but after 3 days, tinalo niya ang kamatayan na hindi natin kayang talunin sa ating mga sarili. Bumangon siyang maguli upang ipakita ang isang bagay. Tinalo ko na ang kamatayan para sa iyo. Tinalo ko na ang kamatayan para sa iyo. Yung hindi mo kayang gawin, ako na ang gumawa. At yun po yung ipinapahayag natin sa iglesyang ito, mga minamahal. Una, hindi po ako galit. Gusto ko lamang pong ipahayag sa inyo, mga minamahal, kung gaano po kadakila ang pag-ibig sa inyo ng Diyos. Pero kagaya po, ibalik po natin yung ating tema. May isang bagay akong gustong ipaalala sa inyo. Ikaw ba ay magiging katulad ng mga Israelita na matapos ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan? Una, noon, mga pagkain, miracles, mabuti ang Diyos. Pero wala pa rin pakialam ang mga Israelita. Sa panahon ngayon, dumating si Kristo, pagpapahayag ng kabutihan Diyos. Siya ang namatay para sa iyo, nalibing para sa iyo, nabuhay na maguli para sa iyo. Gagaya ka ba sa mga Israelita na pinagmatigas ang kanilang mga puso? Hindi! Wala akong pakialam dyan sa Kristo mo. Ako ang bahala sa sarili ko. Ako na. Huwag kayong makialam. Dalawang klase ng response, mga minamahal. Ikaw ba ay magtitiwala kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Nasabi ko po sa inyo, si Kristo ay totoo, si Kristo ay buhay, at si Kristo ay muling babalik. Ngayon lamang po, mga minamahal, sabi ng 2 Peter, kung bakit hindi pa siya bumabalik, binibigyan niya ng pagkakataon ang mga tao na magsisi. Kaibigan, hindi pa dumadating ang Panginoon, may pagkakataon ka pa. Pero para mangyari yun, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Kilalanin mo ngayong oras na ito na si Jesus na talaga ang nagbayad ng iyong mga kasalanan doon sa krus. Sabi ko nga po sa mga estudyante ko sa high schoolers class, ako po may mahiwagang pintuan sa aming klase. Ano po? At lagi ko po silang tinatanong, halimbawa ako po ang bantay ng gate. Ineng, bakit kita papapasukin sa pintuang ito? Ano ang isasagot mo? Halimbawa, kayo po'y nasa pintuan ng langit. Kunwari lang. Aaron Hernandez, bakit kita papapasukin sa pintuang ito? Ano po ang sagot ninyo? Ay, ako'y mabuti. Ako'y baptist. Ako'y binyagan. Ako nagpatayo ng mga rebulto diyan. Ako'y mapagbigay, ako'y namimigay ng ulam, nanlilibre sa jeep, ako'y naglilinis sa simbahan, lahat na ng iyong gawa. At ano ang isasagot ng bantay? Okay, next. Okay. Why? Because none of those things will matter. Why? Ang tanong lang sa iyo, nagkasala ka ba? Once na sumagot ka na yes, okay, hindi pwede. Pero, Kuya Aaron, halimbawa, ikaw ang tanungin, kung ikaw ay nasa pintuan ng langit, bakit kita papapasukin sa pintuang ito? If there is an answer, ako po'y confident na ako po'y tatanggapin ng Panginoon. Hindi po dahil ko. Sabi ko nga po sa inyo kanina, magkalinawan po tayo, ako po ay makasalanan. Pare-pareho lamang po tayo. Pero bakit ako may confidence ngayon na ako ay tatanggapin ng Panginoon? Hindi po dahil ko. Marumi po ako. Ang sagot ko po sa inyo ay ganito, sapagkat meron pong isang persona, labas po sa aking sarili 2,000 years ago, na kinikilala ko bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas, na ang kanyang ginawa doon sa krus, ang sapat ng kabayaran sa lahat ng aking mga kasalanan.
Kaya ako papasok ngayon sa langit, hindi dahil ko, kung hindi dahil niya. Dahil ng Panginoong Hesukristo. Hindi dahil ng iyong ginawa, kung hindi dahil ng tapos na niyang ginawa. Ang tanong lang, nagtitiwala ka ba talaga doon? Kaibigan, ngayong umaga, as I end, kailangan mo si Kristo. Huwag mo nang papagmatigasin ang iyong puso. Kilalanin mo ang Panginoong Jesus bilang sariling Panginoon na tagapagligtas. Kung ikaw ay natatakot ngayon, pag nga kaya ako'y namatay, saan ako pupunta? Pwede mong masigurado yan, kapatid. Ngayong oras na ito, kilalanin mo si Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, muli po, marami pong salamat for the opportunity to preach your word. I don't have any power to make this work or in any way convict the people who listened sa iyo pong salita. But I pray, Lord, na sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, kayo po mangusap sa puso ng bawat tao na naririto ngayon. Kayo po ang kumilos upang sila ay magising sa katotohanan kung gaano kahalaga na kanilang kilalanin ang Panginoong Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Habang kayo po ay nakatungot, nakapikit, akin pong, habang ang ating pong pastor ay pumupunta po dito po sa unahan para po sa ating pong invitation. Kayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Napakaliwanag po ng pagtuturo habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Tayo po'y nangaral, napakaliwanag ng pagpapahayag tungkol sa kung sino ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Ipinahayag sa atin ang naging buhay ng Israelita. Naging matigas ang ulo. Ngayong umaga, ang Panginoon ay nangungusap sa atin ng katotohanan na kinakailangan natin siya. Kinakailangan natin siyang lapitan, pagtiwalaan. Lord, ikaw nga po ang aking kinikilalang tagapagligtas. Makasalanan po ako. Tinatanggap ko po si Jesus. Ang kanya kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa kasalanan ko. Siya ang aking manunubos. At ngayong umaga, Panginoon, naririto po ako. Binubuksan ko po ang aking puso sa iyo at inaanyayahan kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Kinikilala ko na ikaw ang tumubos sa akin, sa aking kasalanan. Meron po ba ngayong umaga magtataas ng kamay? Naunawaan ko na. Kailangan ko ang Panginoong Jesus. Ngayon ay itataas ko ang aking kamay bilang pagpapahayag ng pagtanggap sa Kanya. Meron po ba magtataas ng kamay? Salamat po. Meron pa po ba? Sige po, kung inyong naunawaan, yes. Amen. Meron pa po ba? Salamat po. Meron pa po ba? Meron pa? Sabi nga po ng ating paksa, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Pagkatapos mong marinig ang katotohanan ito, na ikaw ay isang makasalanan at ikay paimpyerno dahil ng kasalanan, at si Jesus ang tagapagligtas mo, tatanggihan mo pa ba siya? O ngayong umaga sasabihin mo, salamat po, meron akong tagapagligtas at ito yung Panginoong Jesus. Meron pa po ba? Sige po. Sige po. Ito po, kaya natin ipinapahayag ay dahil para mapakinggan mo na kailangan mo ang tagapagligtas. At kung hindi, walang hanggang kaparusahan ng impyerno ang sasapitin mo. Meron pa po ba? Sige po. Sige po. Doon sa nagtaas ng kamay, habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, pwede ho ba kayong tumayo kung kayo'y seryoso sa inyong ginawa?
Pwede ho ba kayong tumayo sa inyong kinauupuan bilang pagpapahayag na kayo ay seryoso sa Panginoon? Amen? Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, ibulong po ninyo sa inyong sarili, kinikilala ko po na ako'y makasalanan. At kinikilala ko na ikaw ang aking tagapagligtas. Namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo para sa aking katubusan. Ngayon ay tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. At ako po'y naniniwala na ako po ngayong umaga ay nakaranas na ng katubusan dahil tinanggap kita sa aking puso at ako'y may buhay ng walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Malinaw po ang pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos. I hope naintindihan nating lahat. The rest ay nasa sa inyo na po. Kung kayo po ay hindi pa nakapagpasiya, yun pong pangangaral na yun. Alalahanin po ninyo, paging sa inyong bahay, kayo po'y humarap sa Panginoon, lumuhod kung saan man kayo naroon, maging sa mga sasakyan. At inyo pong kilalanin ang bagay niya, sapagkat hindi po tayo maliligtas sa relihiyon natin, sa binyag natin, sa kabutihan natin, tangi po lamang sa Panginoon.